Masayang may bahagi ng Life B6 ang Tagalog na bersyon ng The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Ito ang unang bahagi, mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. Ito ay nag-aalok ng pag-unawa sa iyong personal na mga problemang pinansyal na magbibigay gabay sa iyo sa buong buhay. Ginagamit ng pinakamayaman na tao sa Babylonia ang mga lihim ng tagumpay ng mga sinaunang tao upang patnubayan katungo sa daang ng kaligayahan at kasaganaan. At ngayon, ang pinakamayaman na tao sa Babylonia ay nagpapasa. Ang ating kasaganaan bilang isang bansa ay nakasalalay sa personal na pananalapi ng bawat isa sa atin bilang mga individual. Ang aklat na ito ay tumatalakay sa personal na mga tagumpay ng bawat isa sa atin. Ang tagumpay ay nangangahulugang mga nagawa bilang bunga ng ating sariling pagsisikap at kakayahan. Ang wastong paghahanda ang susi sa ating tagumpay. Ang ating mga gawa ay hindi maaaring mas marunong kaysa sa ating mga iniisip. Ang ating pag-iisip ay hindi maaaring mas marunong kaysa sa ating pangunawa. Ang aklat na ito ng mga lunas para sa mga payat na pitaka ay tinawag na isang gabay sa pangunawa sa pananalapi. Ito nga ang layunin nito, upang magbigay ng kaalaman sa mga ambisyosong magtagumpay sa pananalapi na makakatulong sa kanila na kumita ng pera, panatilihin ang pera, at gawing kumita ng mas maraming pera ang kanilang mga sobra. Sa mga pahinang sumusunod, iniuwi tayo sa Babylonia, ang sinilangan kung saan isinilang ang mga batayang prinsipyo ng pananalapi na ngayon ay kinikilala at ginagamit sa buong mundo. Sa mga bagong mambabasa, ang autor ay masaya na nagpapalawig ng pagnanais na sana ay magtaglay ang mga pahina nito para sa kanila ng parehong inspirasyon para sa lumalagong mga bank account, mas malalaking tagumpay sa pananalapi, at ang paglutas ng mga mahirap na personal na mga problema sa pananalapi na may kasigasigan na iniulat ng mga mambabasa mula sa gilid hanggang gilid ng baybayin. Sa mga ehekutibong pangnegosyo na nagpamahagi ng mga kwentong ito sa napakaraming bilang sa mga kaibigan, kamag-anak, kawani, at mga kasosyo, nais gamitin ng autor ang pagkakataon na ito upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Wala nang mas mataas na pagsang-ayon kaysa sa mga praktikal na tao na pinahahalagahan ang mga aral nito dahil sila mismo ay nakamit ang mga mahahalagang tagumpay sa pamamagitan ng pag-apply ng mga prinsipyong ito. Ang Babylonia ay naging pinakamayaman na lungsod ng sinaunang daigdig dahil ang mga mamamayan nito ay ang pinakamayayaman na mga tao ng kanilang panahon. Pinahahalagahan nila ang halaga ng pera, kanilang isinagawa ang mga tamang prinsipyo sa pananalapi sa pagkuha ng pera, pag-iingat ng pera, at pagpapakita ng kanilang pera upang kumita ng mas maraming pera. Nagbigay sila para sa kanilang sarili ng mga bagay na ninanais nating lahat, kita para sa hinaharap. Kabanata 1 ng GSC, ang lalaking nagnanais ng ginto, si Banser, ang tagagawa ng Caro sa Babylonia, ay lubos na nadidismaya. Mula sa kanyang upuan sa mababang pader na pumapalibot sa kanyang ari-arian, siya'y malungkot na tinitingnan ang kanyang simpleng tahanan at ang bukas na gawaan kung saan nakatayo ang isang bahagyang natapos na Caro. Ang kanyang asawa ay madalas lumilitaw sa bukas na pinto, ang kanyang pangingilad na mga tingin sa kanyang direksyon ay nagpapaalala sa kanya na ang supot ng pagkain ay halos walang laman at dapat siyang magtrabaho sa pagtatapos ng Caro, pagmamartilyo at paggupit, pagpapakinang at pagpipinta, pagtatakip ng mahigpit ng taba sa mga gulong, paghahanda nito para sa paghahatid upang siya'y makakolekta mula sa kanyang mayamang customer. Gayunpaman, ang kanyang matabang, malakas na katawan ay matatag na nakatayo sa pader. Ang kanyang mabagal na isip ay maingat na lumalaban sa isang suliranin na wala siyang masumpungan ang kasagutan. Ang mainit na tropikal na araw, na karaniwang nararanasan sa lambak ng Euphrates, ay sumisiklab ng walang awa sa kanya. Ang perlas ng pawis ay bumubuo sa kanyang noo at tahimik na bumababa sa kanyang dibdib na bulbol upang mawalan ng hindi napapansin sa kanyang balat. Sa likod ng kanya, kung siya ay interesadong bumaling at tumingin, ang maingay na mga Caro ng mga mayaman ay nagsisiksikan at nagsisiksikan palayo ang mga mangangalakal ng tsinelas pati na rin ang mga hubad na pulubi. Kahit ang mga mayaman ay napipilitang pumunta sa mga kanal upang linisin ang daan para sa mahabang linya ng mga aliping tagadala ng tubig sa negosyo ng hari, bawat isa ay nagdadala ng mabigat na kaldero ng tubig upang itapon sa hanging gardens. Si Banser ay masyadong abala sa kanyang sariling suliranin upang marinig o pansinin ang magulong kaguluhan ng maingay na lungsod. Ito ay ang di inaasahang pagtunog ng mga kwerdas mula sa kilalang lir na nagpabangon sa kanya mula sa kanyang pangarap.
Siya ay lumilingon at tumitingin sa sensitibo, ngumingiti na mukha ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Kabay ang music hero. Naway pagpalain ka ng mga Diyos ng lubos na kaluwagan, aking mabuting kaibigan, simula ni Kabay na may isang malikhaing pagbati, gayunpaman, waring sila ay nagpakita na ng sobrang kabutihan, hindi mo na kailangang magtrabaho. Ako'y nagagalak kasama mo at sa iyong kabutihan. Higit pa, nais kong ibahagi ito sa iyo. Dasal, mula sa iyong pitaka, na dapat ay puno, kung hindi ikaw ay nagtatrabaho sa iyong tindahan, kunin mo lamang ang 2 mababang shekels at pahiramin mo ako hanggang matapos ang piging ng Maharlika mamayang gabi. Hindi mo ito mamimiss, ibabalik ko sila. Kung ako man ay mayroon lamang 2 shekels, sumagot si Banser ng malungkot, hindi ko maaaring pahiramin ang mga ito, kahit sa iyo, aking pinakamatalik na kaibigan, sapagkat sila ay magiging ang aking kabuuan, ang aking buong kayamanan. Walang sino man ang pahiramin ang kanyang buong kayamanan, hindi man sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ano, sigaw ni Kabay na may tunay na pagkabigla, wala kang 1 shekel sa iyong pitaka, ngunit nakatunganga ka lang sa isang pader. Bakit hindi mo tapusin ang karo? Paano mo pa mapaglilingkuran ang iyong marangal na gana? Hindi mo ito katulad, aking kaibigan. Saan naruroon ang iyong walang hanggang enerhiya? Mayroon bang nakadisturb sa iyo? Mayroon bang dinalang problema o pagsubok ang mga Diyos sa iyo? Mula sa mga Diyos dapat, sang-ayon si Banser. Nagsimula ito sa isang panaginip, isang walang kabuluhang panaginip, kung saan akala ko'y isang taong mayaman ako. Mula sa aking sinturon ay nakasabit ang isang magandang pitaka, mabigat sa mga barya. Mayroon doon mga shekels, na aking itinapon ng walang pag-aatubiling kalayaan sa mga pulubi. Mayroon doon piraso ng pilak na pinambibili ko ng mga kalakal para sa aking asawa at kahit anuman ang nais ko para sa aking sarili. Mayroon doon piraso ng ginto na nagbigay sa akin ng kumpiyansa sa hinaharap at hindi takot na gastusin ang pilak. Ang isang maluwalhating damdamin ng kasiyahan ay nasa loob ko. Hindi mo ako makikilala bilang iyong masipag na kaibigan. Hindi mo makikilala ang aking asawa, sapagkat walang kulubat ang kanyang mukha at sumisikat sa kaligayahan siya. Muli, ang ngumingiti na dalaga ng aming mga unang araw ng pag-aasawa. Isang nakalulugod na panaginip, komento ni Ka, ngunit bakit dapat akong maging isang malungkot na estatwa sa pader dahil sa mga kaaya-ayang damdamin na ito? Bakit nga ba, sapagkat nang magising ako at maalala kong walang laman ang aking pitaka, isang damdaming rebelyon ang sumikop sa akin. Usapin natin ito, sapagkat tulad ng sinasabi ng mga mandaragat, magkasama tayong sumasakay sa iisang bangka. Kami rin, noong kami mga kabataan, nagpunta kami sa mga pari upang mag-aral ng karunungan, bilang mga binatilyo, ibinahagi namin ang kasiyahan ng isa't isa, bilang mga lalaking may edad na, palaging kami malapit na magkaibigan, kami ay naging mga kontentong mamamayan ng aming lahi. Kami ay nasisiyahan na magtrabaho ng mahabang oras at gastusin ng maluwang ang aming kita, kami ay kumita ng maraming pera sa mga taon na lumipas, ngunit upang malaman ang mga kasiyahan na nagmumula sa kayamanan, kailangan naming pangarapin ang mga ito. Tayo ba ay higit pa sa mga baliw na tupa? Nakatira tayo sa pinakamayamang lungsod sa buong mundo. Sinasabi ng mga manlalakbay na walang anuman ang katumbas nito sa kayamanan, sa paligid natin ay maraming pagpapakita ng yaman, ngunit wala tayong sariling yaman. Pagkatapos ng kalahating buhay ng mahirap na paggawa, ikaw, aking pinakamahal na kaibigan, ay may walang laman na pitaka, sabi sa akin, maaari ba akong manghiram ng kahit maliit na halaga tulad ng 2 shekel hanggang matapos ang hapunan ng maharlikang ito ngayong gabi? Ano ang aking isasagot? Sasabihin ko ba, narito ang aking pitaka, ang laman nito ay ibabahagi ko ng maluwag. Hindi, aaminin kong ang aking pitaka ay katulad ng iyong pitaka. Ano ang problema? Bakit hindi natin makuha ang pilak at ginto na higit pa sa sapat para sa pagkain at mga damit? Isipin din natin ang ating mga anak, patuloy ni Banser, sumusunod ba sila sa mga yapak ng kanilang mga ama? Kailangan ba nila at ang kanilang mga pamilya, at ang kanilang mga anak, at ang mga pamilya ng kanilang mga anak, ay mabuhay sa gitna ng mga kayamanang ginto, at gayon din kagaya natin, maging konti? Ano ang problema sa atin, ulit ko sa iyo? Bakit hindi natin magkaroon ng nararapat na bahagi ng mga magagandang bagay na sagana para sa mga may ginto na may kakayahan bumili nito? Malalaman ko ba ang sagot?
Isumagot ko, hindi mas mabuti kaysa sa iyo ako ay kontento. Ang aking kita para sa aking mga kasinungalingan ay madaling maubos. Madalas kong kailangang magplano at mag-iskima na hindi magutom ang aking pamilya. Mayroon din sa aking dibdib ang isang malalim na pagnanais para sa isang kasinungalingan na sapat na malaki upang tunay na kumanta ang mga tugtugin ng musika na sumisilip sa aking isipan. Sa isang ganitong kasangkapan, maaari kong gawing mas mahusay ang musika kaysa kahit na ang hari ay kailanman hindi pa naririnig bago. Ang isang kasinungalingang ganyan ay dapat mong magamit, walang lalaki sa buong Babilonya ang makapagpapakanta dito ng mas maginhawa, maaaring gawin itong kumanta ng sobrang maginhawa, hindi lamang ang hari kundi ang mga Diyos mismong matutuwa. Pero paano mo ito maaaring mapanatili habang tayo pareho ay mahirap tulad ng mga alipin ng hari? Makinig ka sa kampana, narito sila, tinuro niya ang mahabang hanay ng mga kalupaan, o isang tagadala ng tubig, na pinaghirapan ng mabuti sa makipot na kalsada mula sa ilog, 5 magkakasunod silang nagmarcha, bawat isa ay umuyukod sa ilalim ng mabigat na balat ng kambing ng tubig. Isang magandang anyo ng tao, siya na nangunguna sa kanila, ipinakita ni Kabo ang tagadala ng kampana na nagmarcha sa harap na walang pasan. Isang kilalang tao sa kanyang sariling bansa, madaling makita. Maraming magandang anyo sa linya, sumang-ayon si Banser, mga mabubuting tao tulad natin, matatangkad na bughaw na lalaki mula sa hilaga, tumatawang mga maitim na lalaki mula sa timog, maliit na kayumangging mga lalaki mula sa mas malapit na mga bansa, lahat silang nagmamarcha ng magkasama mula sa ilog patungo sa mga hardin, pabalik at pabalik, araw-araw, taon-taon, hindi ng kasiyahan ang hinihintay, mga higaan ng dayami sa kung saan sila matutulog, matigas na binhi ng lugaw upang kainin. Pahalagahan ang mga kawawang hayop, kabay, pahalagahan ko sila. Ngunit ginagawa mo akong makita kung gaano kaunti ang aming kaligayahan, mga malaya kaming tao bagaman tawagin namin ang aming sarili. Iyon ang katotohanan, kabay, bagaman nakakasuklam ito. Hindi namin nais na magpatuloy sa mga taon-taon na namumuhay na parang aliping-alipin, nagtatrabaho, walang nangyayari. Hindi ba natin dapat alamin kung paano nakakakuha ng ginto ang iba at gawin ang ginagawa nila? Tanong ni Kabay. Marahil mayroong sekreto tayo ay maaaring matutunan kung ating susubukan mula sa mga nakakaalam, tugon ni Banser ng may pag-iisip. Ngayong araw mismo, inirekomenda ni Kabay, nakasalubong ko ang ating dating kaibigan na si Akat na sumasakay sa kanyang gintong karo. Ito ang sasabihin ko, hindi niya pinagmasdan ang aking mababang ulo gaya ng marami sa kanyang posisyon na maaaring ituring na kanyang karapatan, sa halip, nagtaas siya ng kanyang kamay upang makita ng lahat ng mga nakatingin na binabati niya at ibinibigay ang kanyang ngiti ng pagkakaibigan kay Kabay, ang music hero. Sinasabing siya ang pinakamayaman sa buong Babilonya, iniisip ni Banser. Kaya't mayaman, sabi nila na ang hari ay sinasabing humahanap ng kanyang gintong tulong sa mga gawain ng kaban, sagot ni Kabay. Kaya't mayaman, pidgel ni Banser, natatakot ako na kung sakaling makita ko siya sa dilim ng gabi, baka bigyan ko siya ng aking matabang pitaka. Walang katotohanan, pagsaway ni Kabay, ang kayamanan ng isang tao ay hindi nasa pitaka na dala niya, ang matabang pitaka ay madaling mapuno kung walang gintong agos na pumupuno dito. Ang ating kad ay may kita na patuloy na nagpapuno sa kanyang pitaka, kahit gaano siya kadakila sa paggastos. Kita, iyon ang bagay, sabi ni Banser, nais ko ang isang kita na patuloy na pumupuno sa aking pitaka, kahit ako ay nakaupo sa pader o naglalakbay sa ma. Tunay kang nagsasalita ng inspirasyon, Banser. Binuksan mo sa akin ang isang bagong pag-unawa. Pinatutunayan mo sa akin ang dahilan kung bakit hindi natin kailanman natuklasan ang anumang sukat ng yaman. Hindi natin ito hinanap. Matyaga kang nagtrabaho upang itayo ang pinakatibay na mga karo sa Babilonya. Sa layuning iyon ay inilaan mo ang iyong pinakamahusay na pagsisikap. Kaya, dito ay nagtagumpay ka. Nagsumikap akong maging isang bihasang manlalaro ng panloloko, at dito rin ako nagtagumpay. Sa mga bagay na ating pinagsumikapan, nagtagumpay tayo. Nasisiyahan ng mga Diyos na hayaan tayong magpatuloy sa ganitong paraan. Ngayon, sa wakas, nakikita natin ang liwanag na maliwanag tulad ng mula sa paghahari ng araw. Nakikinabang sa atin ang pag-aaral ng higit pa upang mas maging maunlad tayo. Sa isang bagong pangunawa,
matatagpuan natin ang marangal na paraan upang maisakatuparan ang ating mga hangarin. Halika, pumunta tayo sa aming CAD ngayong araw mismo, iginiit ni Banser. Gayun din, hilingin natin ang iba pang mga kaibigan ng aming mga kabataan na hindi rin mas maunlad kaysa sa atin na sumama sa atin, upang sila rin ay makapamahagi sa kanyang karunungan. Ikaw, kahit na ano paman, laging mapagbigay sa iyong mga kaibigan, Banser, kaya't marami kang mga kaibigan. Gagawin natin ito ayon sa iyong sinabi. Pumupunta tayo ngayong araw at dadalhin natin sila sa atin, Kabanata 2, ang pinakamayaman sa Babilonya. Sa lumang Babilonya, may isang tiyak na napakayaman na lalaki na tinatawag na Arkad. Malawak ang kanyang kasikatan para sa kanyang malaking yaman. Siya rin ay kilala sa kanyang pagiging mapagbigay. Siya ay bukas palad sa kanyang mga donasyon. Siya ay bukas palad sa kanyang pamilya. Siya ay maluwag sa kanyang sariling gastos. Gayunpaman, taon-taon, ang kanyang yaman ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa kanyang ginagastos. At may mga kaibigan sa kanyang kabataan na lumapit sa kanya at sinabing, "Ikaw ay CAD ay mas mapalad kaysa sa amin. Naging pinakamayaman ka sa lahat ng Babilonya samantalang kami ay naghihirap sa pagkakaroon ng kabuhayan. Maaari kang magsuot ng pinakamagagandang kasuotan at maaari kang mag-enjoy ng pinakamamahal na pagkain samantalang kami ay dapat na masiyahan kung maaring mapatungan ng rupos ang aming mga pamilya at pakainin sila ng maayos kung ano ang aming kaya. Gayunpaman, noon kami ay magkapantay. Kami ay nag-aral sa ilalim ng parehong guro. Naglaro kami sa parehong mga laro at sa parehong mga pagsasanay. Hindi mo kami tinalo sa anumang bagay at sa mga taon na lumipas, hindi ka mas mabuting mamamayan kaysa sa amin o mas masipag. Bakit nga ba ang isang mapaglarong kapalaran ay pinili kang paboran na tamasahin ang lahat ng mabubuting bagay ng buhay at ipagwalang bahala kami na pareho namang karapat-dapat? Sumagot si Arkad sa kanila, sinasabi na kung hindi sila nakakuha ng higit pa kaysa sa isang payak na pamumuhay sa mga taon mula nang sila ay kabataan pa lamang, ito ay dahil hindi nila natutunan ang mga batas na nagpapalaki ng kayamanan o hindi nila ito sinusunod. Ang mapaglarong kapalaran ay isang masamang diyosa na hindi nagdudulot ng permanente o pangmatagalan na mabuti sa sinuman. Sa halip, siya ay nagdadala ng kasiraan sa halos bawat tao na kanyang pinagkakalooban ng di inaasahang ginto. Ginagawa niya itong mga mapangahas na gumastos na madaling gamasta ang lahat ng kanilang tinatanggap at iniwan silang abala sa napakalaking mga hilig at pagnanais na hindi nila kayang tugunan. Meron din namang iba na pinapabore niya na nagiging mga kuripot at nag-iipon ng kanilang kayamanan, takot na gastusin ang kanilang meron dahil alam nilang wala silang kakayahan na palitan ito. Sila rin ay inaalagan ng takot sa mga magnanakaw at sinasadyang nagpapakasira ng kanilang mga buhay sa mga ligtas na kinakubli at hindi sikreto na paghihirap. Marahil ay may iba pa na kayang tanggapin ang hindi inaasahang ginto at dagdagan ito at manatiling masaya at kontento na mamamayan, ngunit napakakaunti lang nila. Alam kay, at nang maunawaan ko ang lahat ng ito, nagpasya akong sa aking sarili na aking kukuhain ang aking bahagi sa mabubuting bagay ng buhay. Hindi ako magiging isa sa mga naghahanap lamang sa malayo, nakatingin sa ibang tao na nag-e-enjoy. Hindi ako magiging kontento na isuot ang pinakamurang kasuotan na magmumukhang disente. Hindi ako makukontento sa kapalaran ng isang mahirap na tao, sa halip, gagawin ko ang aking sarili na isang bisita sa handaan ng mabubuting bagay. Dahil gaya ng alam mo, ako ay anak ng isang simpleng mangangalakal, isa sa isang malaking pamilya na walang pag-asa sa isang mana at hindi rin pinagpala tulad ng sinabi mo na may mga superior na kapangyarihan ng karunungan. Nagpasya ako na kung gusto ko ang aking ninanais, kinakailangan ng panahon at pag-aaral. Tungkol sa panahon, lahat ng tao ay may sapat nito. Binaliwala ninyo ang sapat na panahon upang magpayaman, ngunit kinikilala ninyo na wala kayong maipapakita maliban sa inyong mabubuting pamilya na maaari kayong ipagmalaki. Tungkol sa pag-aaral, hindi ba itinuro sa atin ng ating matalinong guro na ang pag-aaral ay may dalawang uri? Ang isa ay ang mga bagay na ating natutunan at nalaman at ang isa ay ang pagsasanay na nagturo sa atin kung paano hanapin ang mga bagay na hindi natin alam. Kaya't nagpasya akong hanapin ang sagot.
Paano maaring mag-ipon ng kayamanan at ng aking matuklasan na gawin itong aking gawain at gawin ito ng mahusay sapagkat hindi ba't marunong tayo na dapat tayong mag-enjoy habang tayo ay naninirahan sa liwanag ng araw sapagkat sapat na ang mga kalungkutan na darating sa atin kapag tayo ay umalis patungo sa kadiliman ng mundo ng espiritu. Natagpuan ko ang trabaho bilang isang alagad sa hall ng mga talaan at mahabang oras araw-araw ay nagtrabaho ako sa mga luwad na tala week after week at buwan matapos ang buwan ay nagtrabaho pa rin ako ngunit para sa aking kita ay wala akong maipakita pagkain at damit at pagsisisi sa mga Diyos at iba pang bagay na hindi ko maalala kung anong nangyari sa lahat ng aking kita ngunit hindi ako nawala ng determinasyon at isang araw dumating si Aljamish ang mga ngalakal ng salapi sa bahay ng City Master at nag-utos ng isang kopya ng ika-9 na batas at sinabi niya sa akin kailangan kong magkaroon nito sa loob ng 2 araw at kung matapos ang gawain sa oras na iyon ay bibigyan kita ng 2 putol ng tanso kaya't nagtrabaho ako ng husto ngunit ang batas ay mahaba at nang bumalik si Aljamish ang gawain ay hindi pa tapos siya ay nagalit at kung ako ay naging alipin niya ay pinalo niya ako ngunit alam niya na hindi papayagan ng City Master na saktan niya ako kaya't hindi ako natatakot kaya't sinabi ko sa kanya Aljamish ikaw ay isang napakayamang tao sabihin mo sa akin kung paano ako magiging mayaman at buong gabi kong igugugol sa pag-ukit sa luwad at kapag ang araw ay sumikat ito ay magiging tapos nang umiti siya sa akin at sumagot ikaw ay isang mapangahas na hanggal ngunit ituturing natin ito na isang kasunduan buong gabi akong nag-ukit bagaman ang aking likod ay sumakit at ang amoy ng ilawan ay nagdulot ng sakit sa aking ulo hanggang sa ang aking mga mata ay halos hindi na makakita ngunit nang siya ay bumalik sa pagtunog ng araw ang mga tala ay tapos na ngayon sabi ko sabihin mo sa akin ang iyong ipinangako ay tinupad mo ang iyong bahagi ng ating kasunduan anak he said sa akin ng maalalahanin at ako ay handang tuparin ang akin sa akin sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na nais mong malaman sapagkat ako ay tumatanda na at ang matandang dila ay mahilig magsalita at kapag ang kabataan ay humingi ng payo mula sa nakatatanda ay natatanggap niya ang karunungan ng mga taon ngunit madalas ay akala niya na ang katandaan ay alam lamang ang karunungan ng mga araw na lumipas at kaya't hindi niya pinaniniwalaan ngunit tandaan mo ang araw na sumisikat ngayon ay ang araw na sumisikat noong ipinanganak ang iyong ama at patuloy na sisikat ito kapag ang iyong huling apo ay lumipat sa kadiliman ang mga saluo. Hindi ba't binabayaran mo ba ang manggagawa ng damit? Hindi ba't binabayaran mo ba ang gumagawa ng tsinelas? Hindi ba't binabayaran mo ba ang mga bagay na iyong kinakain? Maaari ka bang mabuhay sa Babilonya nang hindi gumagastos kung ano ang iyong maipapakita para sa iyong mga kita ng nakaraang buwan kung ano ang para sa nakaraang taon mangmangka binabayaran mo ang lahat ngunit ikaw ay nagtrabaho para sa iba maging isang alipin at magtrabaho para sa kung ano ang ibinibigay sa iyo ng iyong Panginoon upang kainin at kung gayon kung ikaw ay mag-iipon para sa iyong sarili, ng isa sa bawat 10 bahagi ng iyong kikitain gaano karami ang magiging sa iyo sa loob ng 10 taon, ang aking kaalaman sa mga numero ay hindi ako iniwan at sinagot ko kung magkano ang kikitain ko sa isang taon. Kung ikaw ay magsasalita ng kalahati lamang ng katotohanan siya ay tumugon bawat gintong piraso na iyong naipon ay isang alipin upang magtrabaho para sa iyo. Ang bawat putol nito ay anak na maaari rin magtrabaho para sa iyo kung nais mong yumaman kung kaya't kung ano ang iyong naipon ay dapat magtrabaho at ang mga anak nito ay dapat rin magtrabaho. Upang lahat ay makatulong upang bigyan ka ng kasaganaan na iyong ninanais akala mo ba na niloloko kita para sa iyong mahabang gabi na paggawa ng gawaing iyon ngunit binabayaran kita ng libu-libong beses kung mayroon kang katalinuhan na maunawaan ang katotohanang aking inaalok sa iyo isang bahagi ng lahat ng iyong kinita ay sa iyo ito ay hindi dapat mababa. Sa isang 10 bahagi anuman ang kaliit ng iyong kinita maaari itong maging higit pa kung magkano ang kaya mong bayaran sa iyong sarili. Unahin mo ang iyong sarili huwag bumili mula sa gumagawa ng damit at ng gumagawa ng tsinelas ng higit pa sa kaya mong bayaran mula sa natitira at mayroon ka pa ring sapat para sa pagkain at tulong sa Diyos. Ang kayamanan tulad ng isang puno ay lumalaki mula sa isang maliit na buto. Ang unang putol ng tanso na iyong naipon ay ang buto mula sa kung saan ang iyong puno ng kayamanan ay lalaki. Mas maaga mo itong itanim mas mabilis itong lalaki at mas tapat na iyong patitinong at patutubuan ang puno na ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-iipon. Mas maaga kang maaaring magkaroon ng kasiyahan sa ilalim ng lilam nito. Kaya't sinabi niya ito at kinuha ang kanyang mga talaan at umalis. Ako ay nag-isip ng malalim tungkol sa kanyang sinabi sa akin. At tila angkop ito kaya't nagpasya ako na susubukan ito sa bawat pagbabayad sa akin. Kinuha ko isa mula sa bawat 10 piraso ng tanso at itinago at kahanga-hanga sa akin ay walang kulang. Sa mga pondo kaysa dati napansin ko ang kaunting pagkakaiba habang nagagawa kong magpatuloy ng hindi ito
ngunit madalas akong tuksuhin habang lumalaki ang aking kayamanan na gastusin ito sa ilang mga magagandang bagay na ipinapakita ng mga mangangalakal na dala ng mga kamelyo, at barko mula sa lupain ng mga Phoenician, ngunit tamang pinigil ko isang 12 na buwan pagkatapos na umalis si Aljamis. Siya ay muli na nagbalik, at sinabi sa akin, anak, nagbayad ka ba sa iyong sarili ng hindi bababa sa 10 bahagi ng lahat ng iyong kinita sa nakaraang taon? Ako ay sumagot ng may pagmamalaki, oo ginang mayroon ako. Magandang sagot siya, at ano ang iyong ginawa dito? Binigay ko ito kay Asmer, ang manggagawa ng Lario, na nagsabing siya ay naglalakbay sa malalayong dagat at kabuuan niyang bibilhin para sa akin ang mga bihirang hiyas ng mga Phoenician. Pagbalik niya, ibebenta namin ito sa mataas na presyo at hatiin ang kikitain. Ang bawat hanggal ay dapat matuto, sambit niya, ngunit bakit tiwalaan ang kaalaman ng isang manggagawa ng Lario tungkol sa mga hiyas? Sasangguni ka ba sa manggagawa ng tinapay upang magtanong tungkol sa mga bituin? Hindi, sa aking tanika, sasangguni ka sa astrologo kung may kakayahan kang mag-isip. Wala nang natitira sa iyong ipon, kabataan, inihila mo ang puno ng iyong yaman mula sa mga ugat, ngunit magtanim ka ng isa pang puno at subukan muli, at sa susunod, kung Kyle tanso, upang bumili ng tanso at bawat ika-4 na buwan ay nagbabayad siya sa akin ng renta. Maganda iyon, at ano ang ginagawa mo sa renta? Nagdaraos ako ng isang malaking piging na may katas na pulot, mahusay na alak, at tinapay na may pampalasa. Binili ko rin ng isang pula na tanika at balang araw, bibili ako ng isang batang asno na sasakyan, kaya't kumakain ka ng bunga ng iyong ipon. Paano mo inaasahang magtrabaho para sa iyo at paano sila magkakaroon ng anak na magtatrabaho rin para sa iyo? Una, kumuha ng isang hukbo ng mga ginto at pagkatapos maaari kang magkaroon ng maraming mayamang salo-salo na ikalulugod mo ng walang pagsisisi, sabi ni Alguma, at pagkatapos ay umalis. At hindi ko na siya muli na nakita sa loob ng 2 taon nang muling bumalik, at ang kanyang mukha ay puno ng mga malalim na guhit at nakatagilid ang kanyang mga mata dahil siya ay papalapit na sa katandaan. Oh, Arkad, nakamit mo na ba ang kayamanan na iyong pinangarap? At sumagot ako, hindi pa lahat ng aking ninanais, ngunit mayroon na akong bahagi at kumikita pa ito ng higit, at ang mga kita nito ay kumikita pa ng higit. At patuloy ka pa ring tumatanggap ng payo mula sa mga manggagawa ng Lario tungkol sa paggawa ng Lario. Binibigyan nila ako ng mabuting payo, Arkad, natutuhan mo ng mabuti ang iyong mga aral. Una, natutunan mong mabuhay sa mas kaunti kaysa sa kaya mong kitain. Susunod, natutunan mong humingi ng payo mula sa mga taong may kakayahan at karanasan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga karanasan upang bigyan ka ng payo. At sa huli, natutunan mong gawing magtrabaho para sa iyo ang ginto. Tinuruan mo ang iyong sarili kung paano kumita ng pera, paano ito panatilihin, at paano ito gamitin. Kaya't kompetent ka para sa isang responsableng posisyon. Papalapit na ako sa katandaan, ang aking mga anak ay nag-iisip lamang ng paggastos at hindi nagbibigay ng pansin sa pagkakakitaan. Ang aking mga interes ay malalaki at ako ay natatakot na masyadong marami para sa akin upang bantayan. Kung pupunta ka sa Nepor at pangangalagaan ang aking mga lupain doon, gagawin kitang aking kasosyo at bahagi ka ng aking estate. Kaya't pumunta ako sa Nepor at nangalaga ng kanyang mga ari-arian na malaki, at dahil ako ay puspos ng ambisyon at dahil sa ako ay nakamit ang 3 batas ng matagumpay na pamamahala ng kayamanan, ako ay nagtagumpay ng husto, at nang ang espiritu ni Alguma ay lumisan patungo sa mundong kadiliman, ako ay naging bahagi ng kanyang estate tulad ng kanyang naayos sa ilalim ng batas. Nang matapos na ang kanyang kwento, sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan, talagang swerte ka na ginawang tagapagmana ka ni Alguma. Napakaswerte lang dahil mayroon akong hangarin na magtagumpay bago ko siya unang makilala. 4 na taon ko na pinatunayan ang aking determinasyon sa pamamagitan ng pag-iingat ng 1/10 ng aking kinikita. Tawagin mo ba itong swerte ang isang mangingisda na nag-aral ng ugali ng mga isda na sa bawat pagbabago ng hangin ay maaaring magtapon ng kanilang mga lambat sa kanila? Ang oportunidad ay isang mapagmataas na Diyosa na hindi nag-aaksaya ng oras sa mga hindi handa. Malakas ang iyong determinasyon upang magpatuloy kahit na wala mo ang iyong ipon sa unang taon. Ikaw ay kakaiba sa paraang iyon, sabi ng isa pa. Ang determinasyon ay walang saysay, sagot ni Arkad, o wala bang saysay ang determinasyon na nagbibigay ng lakas sa isang tao upang buhatin ang isang pasanin na hindi kayang dalhin ng kamelyo o ang ilagay ang mga baka na hindi kayang igalaw?
Ang determinasyon ay ang hindi nag-aalinlangang layunin na tuparin ang isang gawain na iyong itinakda sa iyong sarili patungo sa ganap na tagumpay. Kung nagtatakda ako para sa aking sarili ng isang gawain gaano man kaliit ito ay gagawin ko. Paano ko hihigitan ang aking sarili kung hindi ko ito gagawin? Dapat ko bang sabihin sa aking sarili sa loob ng 100 araw habang ako ay naglalakad sa tulay papunta sa lungsod na pipiliin ko mula sa daanan ng bato? Ang kayamanan ay lumalaki sa mga paraan ng misteryo na hindi matansya ng tao ang hangganan nito. Hindi ba't nagtayo ang mga Phoenician ng mga malalaking lungsod sa mga tuyong baybayin gamit ang kayamanang nagmumula sa kanilang mga barko ng kalakalan sa mga karagatan? Ano ang inirerekomenda mo na gawin namin upang kami rin ay yumaman? Nagtanong ng isa pang kaibigan niya. Ang mga taon ay lumipas na at hindi na kami mga kabataan at wala kaming iniipon. Inirerekomenda ko na ang karunungan ni Alj-Amash ang sundin ninyo, sabi ni Arkad. Sabihin sa inyong sarili na ang isang bahagi ng lahat ng aking kinikita ay akin lamang na itabi. Sabihin ito sa umaga kapag unang gumising ka, sabihin ito sa tanghali, sabihin ito sa gabi, sabihin ito kada oras ng bawat araw. Sabihin ito sa iyong sarili hanggang sa maging maliwanag ang mga salitang ito tulad ng mga titik ng apoy sa kalangitan. Ipamalas mo sa iyong sarili ang ideya, punuin mo ang iyong sarili ng kaisipan. Pagkatapos ay kunin ang kahit anong bahagi na tila makatwiran. Kung kinakailangan, ayusin ang iyong iba pang gastusin para gawin ito. Ngunit itabi ang bahaging iyon ng maaga. Sa madaling panahon, mauunawaan mo ang kahalagahan ng pag-aari ng kayamanan na iyong pinaghirapan. Kapag lumaki ito, magbibigay ito sa iyo ng bagong kasiyahan sa buhay. Mas hihikayatin ka nito na magsumikap pa para kumita ng masigit, sapagkat hindi ba't ang parehong porsyento ng iyong dagdag na kita ay magiging sa iyo rin upang itabi. Matuto kang gawing gumagana ang iyong kayamanan para sa iyo. Gawin mo itong alipin mo. Gawin mong magtrabaho para sa iyo ang mga anak nito at ang mga anak ng mga anak nito. Siguruhing may kita ka para sa hinaharap mo. Tignan mo ang mga matanda at huwag kalimutang sa mga darating na araw, ikaw rin ay maging isa sa kanila. Kaya't mumuhunan ka ng iyong kayamanan ng maingat upang hindi ito mawala. At para sa ganitong proteksyon, palaging posible na maglaan ng maliit na bayad sa mga regular na interval. Kaya't ang taong nag-iingat ay hindi nagpapaligoy sa pag-asam ng malaking halaga para sa ganitong matalinong layunin. Kausapin mo ang mga matalinong tao, humingi ng payo sa mga taong araw-araw ay namamahala ng pera. Pabayaan nilang iligtas ka mula sa pagkakamali tulad ng ginawa ko sa pag-asa na ang aking pera ay magiging ligtas sa pagpapasya ni Asmer, ang tagagawa ng Laryo. Mas mainam pa ang maliit na kita ngunit ligtas kaysa panganib. Ipagmalaki ang buhay habang nandito ka. Huwag mong puwersahin ang iyong sarili o subukang masyadong mag-ipon. Kung ang isang sangpang bahagi ng iyong kinikita ay hanggang doon lamang ang maaari mong komportableng itabi, magpakasapat ka sa pag-iipon ng bahaging iyon. Mamuhay ayon sa iyong kita at huwag hayaang maging madamo at matakot na gumastos. Ang buhay ay maganda at sagana sa mga bagay na may saysay at mga bagay na mapag-enjoyin. Nagpasalamat ang kanyang mga kaibigan at umalis. May ilan na tahimik dahil walang imahinasyon at hindi makaintindi, mayroon ding mga mapanuyang dahil sa kanilang tingin. Ang isang napakayaman ay dapat magbahagi sa mga matandang kaibigan na hindi kapalaran, ngunit may mga taong may bagong ningning sa kanilang mga mata. Naunawaan nila na si Alj-Amash ay bumalik sa silid ng mga eskriba dahil sinusubaybayan niya ang isang tao na nagtatrabaho patungo sa liwanag mula sa kadiliman. Kapag natagpuan ng taong iyon ang liwanag, may naghihintay na lugar para sa kanya. Walang sino man ang makapuno sa lugar na iyon hanggang sa kanyang sarili ay magtagumpay sa kanyang sariling pag-unawa hanggang siya ay handa para sa pagkakataon. Ang mga huli ang mga taong sa mga sumunod na taon ay madalas na bumabalik kay Arkad na masaya nilang tinatanggap. Tinutulungan sila ni Arkad at binibigyan ng libreng kaalaman tulad ng mga taong may malawak na karanasan ay laging masaya na gawin. Tinutulungan din niya sila sa kanilang mga ipon na magdudulot ng magandang interes na ligtas at hindi mawawala o mahuhuli sa mga pamumuhunan na walang dividend. Maraming salamat sa pagsubaybay ng The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga magagandang kwento dito lang sa Life Basics.